What single DTI reform under the Duterte's administration created the biggest long-term improvement for micro, small, and medium enterprises or MSMEs? At bakit po? Ginawa po natin for the first time yung sabi namin 360 degrees. Ibig sabihin sa lahat ng larangan ng maliit na pagnenegosyo, parang sabi natin mapalaki sila. Hindi sila parating micro. Yung micro maging small, maging medium lahat. So, yung 360 degrees na yon mula sa pag-inspire at pagbabago ng mindset. Kasi karamihan sa maliliit na negosyo, minsan yung pagkakaroon ng laban na mindset, yung positibong mindset na kaya natin to, winning attitude, let's look at the glass half full. So yung mindset ay hindi yung give up na kaagad yung mindset. So pagpapalit ng mindset napaka-importante. So sinishare natin yan by introducing yung mga nagtagumpay na negosyante. Pangalawa, okay, na-inspire na ako. Ano yung mastery? Paano ko matutunan? Paano naman magtamang negosyo? Tuturuan mo sila sa business planning, marketing, financial management. So, another aspect yan. The other thing naman is, okay, natuto na ako. Pero kailangan mo yung pang-regular na gabay, mentoring. So, nandyan din yung sistema o bukas yung DTI sa regular mentoring sessions, halos araw-araw. Kasi ang DTI, noong time ni Duterte, doon dumami yung mga DTI negosyo centers nationwide. Sa pagkaalala ko, nag-umpisa sa mga 300 yung negosyo center before the administration, natapos ng mga 1,200. Napadami. Nationwide po yan. So yun po ay mga venue rin kung saan ginagawa yung seminar nationwide. At ito pong seminar, libre. Kumbaga pagdating sa health, libre yung panggamot. Ito, libre yung seminar, pangkaalaman, pati mentorship. So, paikot yan. Tapos, pasok din yung, actually, may acronym nga kami dyan parang 7 M's yun Yan nga, yung mindset, mastery, mentoring, may money, suportahan mo rin sa pampuhunan, yung machine, at mga business models, tuturuan mo rin. Natuto na ako paano magnegosyo, pero wala pa akong idea ano pa ba yung mga pwede kong pasukan na negosyo? So, bibigyan mo rin ng mga business models. Kaya, inintroduce namin sila sa mga franchising model para may idea sila anong mga negosyo na mukhang papatok sa mga panahon na yon. So, ito yung isang reforma na hopefully tinutuloy ngayon kasi sabi nyo nga, tayo naman para makatulong sa bayan, no? Ma-empower yung ating mga kababayan. Kahit sino ka pa, saan ka pa, ay magkaroon sila ng pagkakataon magtagumpay. Ang habol natin is prosperity for all. Para maginhawa talaga ang kabuhayan ng lahat. At yan ay we are getting that full support sa ating Pangulo. Isa pang mga inumpisahan natin noon na kinulang na tayo sa oras kasi natapos na yung termino natin, yung pagpupush nitong mga pinag-uusapan ngayon, yung mga AI, Artificial Intelligence. Noon pa lang, gumagawa na tayo ng paraan para magkaroon ng AI, National AI Research Center. Kung saan sana ang ating mga may capability, kaalaman sa artificial intelligence. Kasi, nung time po ni Pangulong Duterte, karamihan ng mga AI experts ay nanggagaling sa Pilipinas. At ito'y ine-employ, ine-export natin. Kumbaga, nire-recruit sila abroad because of their AI expertise. Gusto pa nating mapalawak yon dahil ang future nga ay nasa AI. In fact, nandito na rin ngayon. So, yung AI National Research Center. Pangalawa, aside from training them, yung ating mga industriya, ma-encourage, magkaroon ng partnership with this AI Research Center para yung mga operation nila maging efficient, mapababa ang cost, mapadali ang processing ng mga data nila para talagang mas mabilis at magtagumpay yung kanilang mga negosyo. So, having that kind of center ay mapalakas yung trade and industry sector. No? Tapos, aside from that, makadevelop pa tayo ng mas marami pang AI experts by having this kind of, parang napapractice sila. Kasi research center, para kang
kumuha ng mga understudy para tulungan i-connect mo yung industry at saka itong AI Research Center para ma-practice yung kanilang AI capabilities at mas dumami pa ang expert, no, dito sa larangan ng AI. Yan yung mga preparing the Philippines for future na panahon ni Duterte. Yan yung mga pinag-uusapan na noon. Aside from that, yung pagtutulong paano magkaroon tayo ng smart manufacturing. Doon nga lang, kulang yung pondo namin dahil ito nga, ang ginawa, imbis na magbigay tayo ng pondo, ang ginawa, mga fiscal incentives, tax incentives, para yung mga private sector naman kasi engine of growth yan para sila, doon nila dadalhin yung puhunan nila. Yung karamihan ng puhunan naman, hindi naman government yan private sector yan. Ililid mo lang sila saan sila mamumuhunan. So, by putting more incentives doon sa mga innovative industries, isa pa, those activities that will encourage innovation, kunwari, pagbibigay ng mga tax deductibility pagka may R&D, research and development, o kaya may mapatraining ka sa mga empleyado mo, mga additional tax deduction yan. So, alam nyo na, pag may tax deduction, lumiliit yung tax due. At lumiliit, syempre, yung babayaran ng tax. So, incentive yan sa mga nagdenegosyo. So, things like those ay tinatrabaho na po ng DTI nung ano. Ang ganda. Ang galing pala, no? Kaya mapapwersa sila para magkaroon sila ng incentive tsaka mga deduction. Talaga ituloy nila yung pag-train. Oh, yes, of course. At saka R&D, yung research and development. Kaya talagang... Silang gagastos din doon, hindi government. Hindi kailangan government. Of course, kung mayaman na yung government, marami ng budget sa second. Sa ibang bansa kasi, yan yung tinutulungan ng government. May pantulong. Popondohan pa ng gobyerno yun. Siyempre, as a developing country, hindi pa lahat napupunta doon. No? So, kaya nga, nakakahinayan talaga. Maliit na nga yung overall budget ng panghalatang government, nakukurakot pa. So, yun, kung yun, napunta sa mga ganyang developmental support, ang laki sana ng tulong sa ating mga kababayan at sa progreso ng Pilipinas. Alam mo,